Dumating ka na ba sa puntong naghahanap ka ng ibang pagkakakitaan, pero nagdadalawang isip ka pang magsimula at natatakot ka pang mag-take ng risk? Well, today we're going to have a chika with one of our top dropshippers at tiyak naman talagang marami tayong matututunan sa kanya at mai-inspire tayo sa kanya pag napanood na natin ang kanyang success story sa desisyon niyang simulan ang kanyang dropshipping business. Dahil sa sandals, lumago ang pamumuhay ni Miss MJ Carillo. Akalain mo yun? Una na natin siyang na-feature 2 months ago para alamin ang kanyang naging journey sa Dropify as a dropshipper. Ngayon, atin namang alamin kung ano na nga ba ang naging progress niya after natin siyang ma-feature. Meron na nga bang progress or na-maintain man lang ba niya ang kanyang negosyo? Let's all welcome, all the way from Cavite, Miss MJ Carillo. Ayan, ma'am, hello. Ayan, welcome back. Finger heart naman tayo sa mga nanonood sa atin. Yan. Miss MJ, so ito na ang first question ko sa'yo. What's your status in life? Married ka ba? Single? Ayan naman tayo sa tanong natin. Hindi pa rin niya tayo sinagot. Grabe talaga si Miss MJ. Ma'am MJ, kamusta ka na? Okay naman po. Ayan. O, di ba talagang si Miss MJ, simple lang talaga ito sumagot. O sige, so hindi na natin ito patatagalin. Dediretso na tayo sa ating balitaktakan. Wow, balitaktakan. Maraming nakapanood, Ma'am MJ, na mga dropshippers na rin ngayon ng story mo nung una ka naming na-feature. So, ngayon, first time nating gagawin na merong second run na interview. Kasi, gusto nating ipakita na ang interview na ginagawa natin, usually, hindi lang naman sa una. Gusto rin natin makita kung ano na ba yung nagiging progress ng mga dropshippers natin. So, first time na meron tayong rerun ng ating interview. So, eto na. Miss MJ, ang first question natin. Pwede mo bang i-share sa mga nanonood sa atin, ano na ba ang development ng iyong dropshipping store? O, yan muna. Nagsimula as beginner and then ngayon, mas sabi ko rin gawin advanced na rin yung level niya. Okay. Ma'am MJ, marami kasing hindi nakakaalam ng background. Nung nag-subscribe ka kay Dropify, anong platform ba yung una mong sinubscribean? Shopee po, yung first store ko kay Dropify and yung catalog is All About Kitchen. All About Kitchen. So ano nangyari nung time na yon? 2 months lang po yata yung subscription ko noon kay Shopee and All About Kitchen. And then, lumabas nga yung Swelas catalog noon. So, nag-decide ako na mag-shift doon sa catalog and sa TikTok na platform. Oo, ayun. So, nung time na yon, dahil ba bago yung Swelas, kaya ka naengganyo? O ano, bakit ka nalipat ng Swelas? Kasi, di ba, as a babae rin, karamihan talaga, or almost lahat is mahilig po sa mga sandals. Ayan. And nakita ko naman po yung sa catalog, puro competitive po yung mga SKUs under Swelas. Paano mo naman minamanage? So, kanina, nabanggit mo na nag-Shopee ka, tapos nung nag-shift ka, Lazada na, tama? TikTok. Tapos, ngayon, kasi alam namin, meron ka na ring Lazada. So, paano mo na ma-manage ngayon yung ganon? Multiple stores na yung hawak mo, kaya pa ba? Ayan, kaya naman. Kasi po, yung mga editing, ayan, yung mga optimization, sa mga first 1 to 3 months lang po yung ginagawa. And then, syempre, habang tumatagal, pakonti yung effort mo rin. Kasi dropshipping nga siya. And, pofokusan mo na lang doon yung mga customer service. Pag may mga inquiries si customer or may mga other concerns. Yeah. So, sa side mo, Ma'am MJ, yung hindi na mabigat yung trabaho ng pag-optimize. Yes. Pero meron pa din. Yes, meron pa rin po kasi, ayan, minsan talaga, akala mo, fully optimized na siya, pero along the way, makikita mo na marami pang dapat i-improve. Yan. So, improve mo lang nang i-improve yung Okay. So, tuloy-tuloy ang pag-optimize, no? So, ikaw, MJ, nung nag-start kang mag-optimize ng mga products, hindi ka ba na-overwhelm sa dami ng SKUs, ganyan? Ayan. So, na nga po noon, excited talaga akong mag-edit. Lalo na yung sa first store ko. And then, pero, doon talaga sa first store ko is
tumagal na siya yung excitement ko ng mga ilang araw. And then, parang sa first 3 days, yung mga na-edit ko nasa 20 plus, gano'n. And then, habang tumatagal, kasi wala akong sales, parang na-demotivate na ako mag-edit nun. Next question tayo, Ma'am MJ. So, can you tell us some of the challenges na na-encounter mo ngayon na hindi dati? Ngayon na ilang months ka na ba? More than... Mag-1 year na 1 year and 1 month na ako kay ano. Oh, 1 year and 1 month. Ano yung mga challenges mo ngayon na medyo matatawag ka ng veterano sa dropshipping? Sa challenges naman, yung ngayon, yung mga inarap ko lang naman is yung pag na-out of stock yung bestseller ko, yun. Yeah. And then, minsan pag may return and refund na request, kasi minsan hindi rin maiwasan. So pagka mga ganyan, meron tayong na-out of stock. Paano mo ginagawa ng solusyon pag merong out of stock, ganyan? Kapag ano naman, ayan, since pag ano, humihina rin yung sales, ginagawa ko po is lahat ng product is tinatry kong i-market na i-market hanggang parang mas marami na yung bestseller ko para kahit yung maubos yung isang bestseller, parang lahat ng item ko is bestseller pa rin. Yun. So, nagki-create ka ng another hero SKU na tinatawag natin. Okay, so magandang advice yun, no? Coming from the veteran, one of the veterans ng dropshippers natin, na pag may naubos kang isang bestseller, create another bestseller para dire-diretso yung benta mo. Para pag nawalan ka ng stock, hindi ka malulungkot na humina yung benta mo. Though hihina din talaga no? Pagka nawawalan ng bestseller. As mentioned, sa first interview mo, Ma'am MJ, you're a former online seller. Ano nga ulit yung dati mong binibenta? Mga beauty products po. So ano yung mga na-enjoy mo gawin ngayon na dropshipper ka na compare nung online seller ka pa lang? Yung sarili mong nagre-rejuve ka na mga skincare, ganyan. Siguro dun tayo sa hindi ko na ginagawa ngayon kasi dropshipper na ako. Kasi before, as online seller, kailangan mo rin mag-pack ng orders. Ganyan. Pero ngayon, parang mas effortless na siya, no need to pack orders na. And hindi mo na kailangan maglagay ng malaking capital para sa inventory. Yeah. Para Paano sa ba? stocks. Mahirap ba mag-pack? Kasi syempre online seller ka, na-experience mo mag-pack. Mahirap ba siyang gawin? Matrabaho ba siya? Matrabaho din siya kasi gagastos ka rin ng additional for packaging materials, diba? Okay, when it comes to pagsisimula naman ng sariling negosyo, Ma'am MJ, ano ang naging will mo to continue? Kasi yung time na yon, sabi mo 2 months. Nung una, parang wala kang benta, ganyan. Ano naging motivation mo? Bakit ka nag-continue mag-subscribe or bakit ka nag-continue mag-business? Siyempre, first yung stable income para ma-reach yun. Siyempre, para nga mag-level up yung ating additional income, ganyan. And then, para sa more freedom ng oras, since wala ka na masyadong gagawin kapag ganyan, lalo na dropshipping. Yeah. Ayun yung mga sa akin para mag-continue. And then, syempre, mas nagle-level up din yung aking mga goals. May mga higher income pa na gusto ko pang ma-achieve. Kaya, nagko-continue pa rin ako and kahit ma-achieve ko na yung mas higher goals, Ta-target ka pa din. ta-target pa rin ako, mas higher goals. Ganun lang, parang hindi siya natatapos eh. Okay. Bago ka magnegosyo, nasubukan mo na ba maging empleyado? Yes po. So ngayon, masasabi mo na kung ano yung na-achieve mo ngayon sa negosyo, when it comes to income, mas malaki na yung na-achieve mo ngayon? Yes po. O mamaya pag-uusapan natin yan. Baka ichichika na sa atin. Kasi last time, chinika niya dun sa isang vlog yung income niya, 5 digits daw. Sinabi pa niya kung magkano. Mamaya tingnan natin kung ichichika niya sa atin. Pagdating sa pag-manage ng iyong store, syempre kasama dyan ang customer service. Ikaw ba ay madamdamin? Nasubukan mo na bang mapagalitan ng isang customer? Yes po. Marami na rin pa ako na-encounter na ganyan. Okay. Paano mo siya nire-resolve? Paano mo siya ginagawa? Ayun. Since business to, may lang din, ina-apply ko rin yung customer is always right, ganyan. Pero,
Siyempre, minsan, pinapaliwanag ko na lang sa kanila and ginagawa natin ng solution. Ganyan, nag-offer ako ng, ina-accept natin agad yung mga request nilang return and refund. Halimbawa, ganun. Ma'am MJ, paano mo na-achieve, ang current level of success mo sa dropshipping? Pagka sinabing 1 to 10, sa tingin mo, nasaan ka na ba? Yun muna. 1 to 10. 10, pinaka-successful. 1, nagsisimula pa lang. Nasaan ka na doon sa tingin mo? Siguro 5. 5, o kalahati pa lang. Okay, so paano mo na-achieve from 0 to 5? Masabi ko is yung lahat ng effort ko nung mga first months as a dropshipper, lahat yun nag-accumulate. And then yung consistency para i-market yung product. Consistency rin para i-optimize yung mga product. Dahil na-maintain ko rin yung store, nagpatuloy ako, hindi ako nag-give up. Ayun, continuous ko yung subscription. Kahit nung mga first months, wala pa rin masyadong benta. Ayun, naniwala ako. And mas ginalingan ko pa, mas nag-effort ako. Hanggang sa unti-unti, lumalaki na rin yung sales and nakikilala yung store. Okay. Curious ako dito, Ma'am MJ, kasi may mga current dropshippers natin, very active sila sa group chat. Di ba may group chat tayo? Pero ikaw hindi kita nakikita doon. Parang wala pa ako doon sa group. Wala ka sa group chat. At 1 year siya na. Well, anyway, papaad natin siya sa group chat natin kasi, tawag dito, may mga taong dropshippers na nandun sa group chat na syempre, parang sinasabi nila, wala pa akong benta. Nahihirapan ako magbenta. Ano ba sa tingin mo yung mga pwede nilang gawin? Yung sa first sale talaga, mahirap talaga yun eh. So for me, magbigay ka talaga ng 1 to 3 months or at least 6 months para ma-hit yung target mo. What are the technological advancement or tools na ginagamit mo para matulungan kang mag-grow ang dropshipping business mo? Sa akin naman po, ang ginagamit ko lang is yung photo editor para sa pag-edit ng mga product ko. And then yung platform mismo. Yeah, okay. Sa pag-edit ng products, anong app ang ginagamit mo? Canva. Canva. Uulitin lang ulit yan ni Miss MJ. Canva lang ang kanyang ginagamit. Usually, Ma'am MJ, sa pag-edit ng photo, gumagamit ka ba ng template ng Canva o gumagawa ka ng sarili mo? First, gumagawa ako ng logo ko and then, yun yung ginagawa. Yung gumagawa na rin ako ng template para sa lahat ng product ko. Okay, so i-incorporate mo na lahat. Yes. So meron kang sarili mong template, gagawa ka ng sarili mong logo. So meron yung lahat sa Canva. Yes. Okay, o yan sa mga nanonood, guys, utilize Canva. Ma'am MJ, pwede mo ba i-share some effective strategies na ginagamit mo na sa tingin mong pwedeng makatulong sa mga dropshippers or nagbabalak pa lang mag-online selling para mas bumongga ang kanilang sales? Okay, yung sa TikTok ko, syempre yung affiliate, usong-uso rin naman yun. And marami din ngayong mga affiliates na naghanap ng mga shop na pwede nilang i-promote. And then, magbigay ka lang ng mga sample sa mga affiliate na mapipili mo ganyan para sila na yung mag-promote ng products. Yeah. So, isa sa maganda sa TikTok kasi meron na tayong mga affiliate marketers. So, kung hindi ka magaling na content creator, tapos gusto mo TikTok shop, you can take advantage of the affiliate marketers. Kasi ang dami ng listahan yun, di ba? Basta make sure lang na mabibigyan mo sila ng samples para sila yung gagawa ng content for you. Ito, hindi ko natanong sa'yo, Miss MJ, kanina. Meron ka ng TikTok shop, tama? Meron ka ring Lazada. Tapos alam ko, nag-subscribe ka pa ng isa pang Lazada. Bakit mo ginawa yun? Sa akin, para ma-multiply din yung income. Kasi, for me, effective naman yung dropshipping and parang meron rin akong blueprint kung paano siya magiging successful. So, tinoble ko siya for double the income. Ay, blueprint. Narinig niyo yun? Meron na siyang blueprint. So, i-PM nyo na si Ma'am MJ. Hingin nyo na yung blueprint na yun. Isipin mo, Ma'am, no, meron kang TikTok shop, meron kang Lazada, meron ka rin Lazada. So, 3 ang shop ni Ma'am MJ. Eto, curious ako. Sa dalawang Lazada mo, parehas welas yun? Yes. Tapos, parehas sila ng pricing? Hindi? Hindi po. Magkaiba. Magkaiba ng pricing. So, bakit mo rin siyang ginawang ganun? Pwede naman siyang parehas na pricing kasi
nagwo-work naman sa'yo, pero bakit magkaiba pricing? Kasi ginawa ko sila magkaiba yung target market po. Magkaiba yung target market. Okay. For you as an active dropshipper, is dropshipping worth the risk? Why? Yes. Worth the risk siya kasi ako mismo, masabi ko naging successful ako sa dropshipping, especially kay Dropify po. And kasi minsan talaga lahat ng laban may risk talaga siya eh. Pero kung hindi ka magre-risk, hindi ka mananalo. Yun. Ay, grabe. Meron na naman tayong ipopost kung hindi ka magre-risk, hindi ka mananalo. Okay, ito dalawang tanong na lang to, Ma'am MJ, no? Hindi na to kasama sa pin-repair. So, first question, meron bang puhunan bago magsimula ng negosyo? Meron bang puhunan? Yes. Yes, di ba? Siya na sumasagot. Kasi normal na tanong sa amin yun. Kailangan daw ba maglabas ng pera para magnegosyo, di ba? Okay, ito na. Ang pinaka-inaabangan ng lahat ng nanonood. From, sabi mo, 30,000 monthly income. Nag-improve na ba ang monthly income ni Miss MJ Carillo? Yes or no? Nag-improve din naman po. Nag-improve din naman. Sasabihin na ba natin kung magkano na ba in-improve nito? Tinamaan na naman tayo ni MJ. Ako na magsasabi, hindi na yan sasabihin. Okay, pero nag-improve. Okay? Kasi isipin niyo yun from one store, ngayon 3 stores na yung minamanage niya. So kayo na mag-compute. No, i-secret na natin to. Kami-kami na lang may alam nito kung ano man yung kinikita ni Ma'am MJ. But then again, isipin nyo na lang before, if si Miss MJ, one store, kumikita ng 30,000, sweldo na yun ng isang manager eh. Yun time na yun, minamanage pa lang niya isang store. What more ngayon na 3 stores na yung minamanage niya? So, again, malaki ang opportunity natin sa dropshipping. Nasa sa atin na lang kung paano natin ito sisimulan. Are we willing to take the risk? Kaya ba natin? Mag-give up pa tayo if maraming mga hurdles ang nakakaharapin, di ba? Nasa sa atin na yun as business owners. Tama ba ako, Ma'am MJ? Tama. Okay, any last words, Miss MJ, sa ating mga nanonood before we end the interview? Para sa mga nag-iisip na kung gustong pumasok sa dropshipping or kay Dropify, ayan, basta i-take nyo lang po yung risk and then kailangan nyo lang po effort lang po, sigurado po magiging successful din po kayo doon. Ayan, so napaka-positive ng iniwan sa ating word of wisdom ni Ma'am MJ. But then again, maraming salamat sa mga nanood at manonood pa ng video na to. I hope meron kayong mga natutunan pagdating sa pagmamanage ng isang dropshipping business mula mismo sa isa sa mga ating veteranong dropshipper kay Miss MJ Carillo. Ngayon na alam na natin yung progress update ni Miss MJ Carillo, yung akala nating imposible, hindi mo kayang gawin, posible pa rin pala. Yung akala nating hindi na mag-grow yung business natin dahil sa dami ng competitors, pwede pa rin pala. Sabi nga ni Miss MJ, kailangan mo lang maging consistent at hindi ka mag-give up. Malay mo, ikaw na ang susunod na top dropshipper ni Dropify. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan mo nang gawing posible ang dream online business mo. Nandito naman si Dropify para sa'yo. Miss MJ is a living proof that dropshipping works. Kaya simulan mo na rin yung ganitong klaseng negosyo.